Magandang umaga, mga kapatiran. Narito po ako sa office ng City Bible Church Lakeview. Bagong venue po. At bumabati po ako sa lahat ng kapatiran natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kamusta ho kayo dyan, mga kapatid? Mag-comment naman kayo kung okay po yung sound. Naririnig niyo po ba ako ng maayos or hindi? Okay. Pangalawang Sunday ko po dito sa OSP na tinatawag namin, Office of the Senior Pastor. So, kamusta po kayo, mga pastors sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Welcome po sa ating another broadcast, another attempt na maabot natin ng lahat ng kapatiran natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Welcome po sa mga taga-ibang bansa. Baka magandang gabi sa inyo dyan. So ano man po ang inyong oras, isang masayang pagbati sa pangalan po ni Jesus Christ. At binabati po natin ang lahat ng mga tupa ni Jesus Christ sa buong mundo. Magandang umaga po. Ang atin pong magiging pag-aaral ay nasa John chapter 12, ano po? Hindi ako nagkakamali. Pero bago po yon, maganda po na simulan po natin to sa prayer. Alam niyo po, last week nalimutan ko po ang mag-opening prayer at saka closing prayer. Masyado siguro akong excited. Pero ayoko matalo ng aking excitement sa umagang ito. Gusto ko pa rin pong maging logical, maging spiritual, maging aware sa programang sinusundan ko po. So magandang umaga po. Samahan niyo po ako sa isang short prayer. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, magandang umaga ho sa inyo. Kami ay nagpupuri, nagpapasalamat at dumadakila. Kayo po ay Diyos na buhay at makapangyarihan. You are our God, our Lord, our Savior, Creator of the heavens and the earth. Your wisdom cannot be fathomed by any human being. You're beyond our understanding. You're beyond our comprehension. Ikaw po ang aming healer, provider, aming shepherd. Ikaw ang aming susi sa lahat ng bagay. Salamat po, Holy Spirit. Kayo po ang aming rivers of living water. Salamat, Panginoon, sa maraming bagay na ginagawa niyo sa aming church, sa mga kapatiran, especially ang mga kasama po namin sa amin pong church, sa organization po namin, mga nasa likod ng simbahang ito, nakikita at hindi nakikita. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Samahan niyo ako sa aking sharing ngayong umaga mula po sa Book of John. Nawa po pakainin niyo kami sa umagang ito. Salamat po, pinupuri ka namin at pinasasalamatan at inaangkin po namin ng tagumpay sa amin pong online worship service sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako po tayo sa atin pong Bible preaching. Samahan niyo po ako sa atin pong magiging passage sa umagang ito. at ang atin pong discussion is found in John chapter 12. Basahin ko po ang John chapter 12. Ano po? Okay, ito po yung time na malapit na po ang Passover. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany. Okay, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. And then here a dinner was given in Jesus' served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took a pint of pure nard, an expensive perfume, and she poured it on Jesus' feet
and wiped his feet with his hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. One of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, "Why was not this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages." He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, a keeper of the money bag. He used to help himself to what was put into it. "Leave her alone," Jesus replied. "It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me." Meanwhile, a large crowd of Jesus found out that Jesus was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests raised Lazarus as well. For on account of him, many of the Jews were going over to Jesus and putting their faith in him. Okay po. So, binasa po natin ngayon ang John chapter 12, continuation ng atin pong Bible discussion last night. Pero ito pong pag-aaral na ito pong passage na ito po yung binabanggit ko sa inyo kahapon ata o nung isang gabi na nang pumasok na po ang chapter 11 and chapter 12, ibang-iba na po ang tema. Ito na po yung tinatawag nating seclusion. Ito na po yung pagmi-minister ni Jesus Christ sa kanyang mga minamahal na disciples at mga pamilyang merong personal na relasyon sa kanya and very close to him and to his ministry. At isa na nga po itong pamilya ni Lazarus na pinuntahan niya ng mga sandaling iyon, at iyon nga po ang ating binasa. At kung titingnan niyo po, medyo paseryoso na po ito. Palapit na po kasi ito sa tinatawag nating the Passion of Christ. Yung passion, natandaan nyo po, ang Latin word is pastior, nang ibig pong sabihin ay the sacrifice, the suffering of Jesus Christ. Sa chapter 9, nabanggit ko po sa inyo ng Book of John na doon na po nagtapos ang kanyang public ministry. So chapter 10, binuhay si Lazarus. Chapter 11, ito na po, at saka chapter 12, pumapasok na po sila si Kristo sa kanyang seclusion. So mga kapatid, dito sa chapter 12, nakikita po natin ang context po. Si Jesus Christ ay nasa bahay po ng magkakapatid. Okay? At ang akin pong tema sa umagang ito ay maganda po ito kung nailalagay po hindi po sa utak kundi sa puso. By the way, ang puso naman at saka utak natin spiritually ay iisa naman po yan. Pero sa mga Pilipino, kapag sinabing puso, ang kanyang tinuturo yung gitna ng kanyang katawan na pinakasentro. Pero ang totoo po niyan, ito pong pusong ito napapalitan ng plastic. Kaya po, ang tunay nating puso ay ang ating utak. Pero masarap kasing pakinggan yung ilagay po natin to sa ating puso. Kasi talagang yun po yung seat of emotion and knowledge. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, wag lang nating ilagay sa isip na pwedeng liparin. Ilagay natin sa ating puso, sa ating kaloob-looban, itanim natin sa ating kaloob-looban. Dahil especially ito po ay salita nga ni Kristo. At di ba ang tupa ay nakikinig sa salita ni Kristo. Inilalagay ng tupa ang salita ni Kristo sa kanyang puso. Ang topic ko po kasi medyo mabigat po. Pinamagatan ko po ito na anointing and betrayal. The split for good. Mabigat po ito mga kapatid. Kaya ang mensaheng ito ay aking ipinapaabot sa puso
ng ating mga kapatiran. Pakinggan nyo po ito kung kayo po ay tunay na tupa ni Lord. Ang ganda-ganda po nito, sa totoo lang. Masakit naman talaga ang katotohanan, pero kung talagang tayo ay after sa truth, hindi po sa entertainment, ito po ang bagay sa atin. Kung after tayo na hindi po tayo mabulid, madapa, matalo ng dyablo, itong umagang ito, magiging happy Sunday, kung tayo po ay talagang magiging intentional. Sa puso ho natin ito. Dito po makikita natin, mga kapatid, mula sa verses 1 to 3, ang pag-anoint ni Mary kay Lord. So, ang akin pong question sa umagang ito ay ganito po. Ito po yung aking sasagutin dito po sa thesis na ito. Ito po yung aking thesis problem. Why do we need to be careful with anointing and betrayal characteristics? In layman's term, bakit kailangan kang mag-ingat? Okay. Kailangan po talaga tayo mag-ingat. Ako naniniwala na sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit, pinasulat niya ito sa Bible para may matutunan tayo. Remember, ang Bible po, ang salita po ng Diyos, pagkain natin yan po ang ating tinatawag nga nating rule of faith. Yan po yung ating libro. Diyan po nakasulat ang dapat nating lakaran. So kung ikaw ay matalinong tupa, ito po'y pakinggan po natin. Bakit nga ba dapat tayong maging maingat sa dalawang ito? Para bang at the end of my preaching, parang kailangan nating mamili. Pararangalan ba natin si Kristo o atin siyang ibibitray? Kasi yung ginamit ko dito is Mary's anointing. At may nakasulat din po dito, mga kapatid, na in-invite nila si Jesus Christ, mga kapatid. At ito'y, sabi nga sa verse 2, ito daw po ay para sa Jesus honor. Okay, honor. Pagbibigay ng parangal. Kasi remember, sa chapter 11, pinagaling o binuhay ni Jesus Christ si Lazarus. So chapter 12, invited nila sa bahay. Ito po ay ginawa, ang sabi ng Biblia, in Jesus' honor. Pero makikita din po natin na mukhang hindi pinarangalan ni Judas Iscariot si Jesus sa tagpong ito. Magkaiba po ang ugali ng tupa at kambing. Magkaiba po ang ugali ng dilim at liwanag. Kaya mga kapatiran, sana makapagsala-salamin tayo ngayon. Saan ba ako? Nasa liwanag ba ako o nasa dilim? Nasa panig ba ako ni Mary o nasa panig ako ni Judas? Ako ba ay magpaparangal kay Kristo o akin siyang itatakwil o ibibitray? Kaya nga mga kapatid, maging maingat tayo. Ito'y nakasulat, ito po yung tinuturo ko, pag-iingat. Kaya nga ang question ko is, why do we need to be with anointing and betrayal characteristics? Kailangan po natin to, mga kapatid. You know why? Kung bakit dapat tayo mag-ingat. Because there will be, tinatawag kong the split. Maghihiwalay talaga yan. At dito makikita natin, hindi lang nila napansin, talagang nilabas ni Lord dito sa context nito ang liwanag at dilim. Ang anointing at betrayal. Ang sa Diyos at sa dyablo. At ang araw na yon, mga kapatid, ay tinatawag ko rin na unsuspected day. Hindi nila inaasahan yon. So mga kapatiran, ang una kong sagot ay because of what happened to Mary. At tinatawag itong Mary's anointing of Jesus. Alam niyo mga kapatid, hindi po alam ni Mary na i-interpret ni Jesus Christ
yung kanyang ginawa na anointing. Okay? Basahin po natin ang verses 1 to 3. Ang sabi, 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus has raised from the dead. Okay, maliwanag po bahay ni Lazarus. Si Lazarus buhay na buhay. Ito yung sa chapter 11 ay namatay na po ng 4 na araw. Binurol, binalot ng tela, binurol, pinaglamayan, binalot ng tela nung ibililibing, matapos doon, tapos inilibing na. At ang sabi nga ni Mary, nila Martha, namamaho na, ayaw ng pabuksan, pero binuhay ni Jesus Christ. Ulitin ko po, 3 powerful words lang ang sinabi niya. Lazarus, come out. Nabuhay ang patay. Napakatindi po nun. Mas matindi po yun sa chapter 9. Doon sa chapter 9, bilib na po tayo, yung mata na bulag for 40 years ay nagkaroon ng liwanag, nakakita siya. Nakita niya ang dilim at ang liwanag, nakita niya ang puti at pula for the first time. Pero mas mabigat ang kay Lazarus. Ang patay sa kanya hindi mata, buong sistema. Ang kanyang dugo ay hindi na umaagos. Ang kanyang brain cells ay hindi na umaandar. Patay na po eh. Sabi mabaho na. Meaning, nandun ang mga bulate. Andun ang mga uod. Pero mga kapatid, salita lang ni Kristo ang naging katapat. Split of seconds. Kristo na pinaglilingkuran natin. Hanggang ngayon, ganyan po ang kanyang authority and power. Kaya, kapag naglingkod ka kay Jesus Christ, todo mo. Ayaw ni Lord ng medya-medya. Ayaw ng Lord ng mga duwag. Sabi nga ng Joshua 1:8, maging matapang, maging malakas. Bakit? Nasa panig ka niya eh. Dahil si Kristo ay supernatural. Kaya ang paglilingkod natin kay Lord, ay talagang iba. Iba po. Dapat iba. Tayo ay mga taong suicide. Tayo ay hindi urong-sulong. Ayaw ni Lord ng yung urong-sulong. Yung magsisimba na hindi, maglilingkod na hindi, magbibigay na hindi, magpipray na hindi. Hindi ka bagay kay Lord. Ang sabi mismo ng ating Panginoon, kung maglilingkod ka raw kay Lord, at hawak mo na po yung araro, hindi ka na pwedeng tumingin sa likod. Okay? Ganun po ang pamantayan. Tinuturo ko po sa inyo mga tupa ang tama ha. Wala pong personalan. Pwede kayo makinig sa akin, pwedeng hindi. It's up to you. Pero I will speak the truth. Kasi marami na po ako nakikitang mga preacher ngayon, pinapababaw, pinapalabnaw. Kaya anong nakukuha niyang mga miyembro? Malabnaw din. Pero anong gagawin mo sa 1,000 miyembro na wala namang ginagawa? Eh di mabuti pa yung 50, pero lahat dedicated. We can turn the world upside down. So mga kapatiran sa ating Panginoon, balikan po natin itong pinag-aaralan natin. Okay? Chapter 12, verses 1 to 3. Para ipakita ko sa inyo mga kapatid, ang pagkatao ni Mary, ang puso ni Mary, ang characteristics ni Mary. Pagdating dito mga kapatid sa verse 2, here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served. Yun kagad ang binanggit. Remember sa Luke chapter 10, si Martha, hindi pa rin nagbago. Siya pa rin yung gaga. Ang naglilingkod ay si Martha. At ang sabi ito, while Lazarus was among those reclining at the table with Jesus, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Yun lang naman ang kanyang ginawa. Matindi, no?
Alam niyo mga kapatid, pag-isipan niyo po ito na maigi. A pint. Malaki po yun. About a pint of pure, hindi po made in China ito. Pure nard. Tapos ang sabi pa ng Bible, expensive perfume. Pag sinabing expensive ng Bible, expensive. In fact, nang ininterpret siya rito, ang presyo daw po nun ay sweldo ng isang taong sweldo ng isang tao. So kung sumisweldo ka ng 5,000 a month, na hindi naman yan ngayon, pero ganun na lang muna. In 10 months, that's 50,000. In 1 year, 60,000. Ang halaga po ng pure nard na to ay 60,000. Ngayon, kung ang sweldo mo ay 10,000, that is 120,000. Sabi dito, an expensive perfume, and she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with his hair. Ibinuhos niya. And the house was filled with the fragrance of the perfume. So mga kapatiran, ang nakikita ko dito, puso. Puso ni Mary. Pagkatao ni Mary. Pagkatupa ni Mary. Napakatotoo. Walang announcement, walang bahid ng panghihinayang. All out. Yun all out talaga nakikita mo. Hindi naman sila mayaman. Siguro nga naubos na ang pera nila kasi kabuburo lang ng anak ng kapatid nila. Siyempre, nagpakain sila ng biskwit na fita. I don't know kung ilang kaing ng pandesal ang inubos at kape. So, I mean, they are not rich, pero mga kapatid, look at them. Pero bakit meron siyang matagal siguro pala ipon itong si Mary. At talagang pero binigay niya yung kanyang best. Talagang tama ang sabi ng verse 2. This is in honor of Jesus. So makikita natin mga kapatid ang puso. Yun ang gusto kong bigyan ng pansin. Puso talaga. Puso pa rin ang usapan. Okay, puso. Pero hindi pusong matigas ha. Kasi lahat naman tayo may puso. May pusong bato, may pusong mamon. Pero dito, puso talaga ni Mary. Malalim, matindi. Okay. Pagkatapos, to complete the scenario, may isa pang puso na lumabas. Tingnan natin. Ang sabi ng verse 4, one of his disciples, Jesus Iscariot, who was later to betray him, objected, why was not this perfume sold and the money given to the poor? Ayun, lumabas na. At sinasabi rito mga kapatid, kung sino siya. Ang sabi ng una, siya pala yung magbibetray kay Jesus Christ. Pagkatapos, si Lord na mismo ang nag-interpret sa verse 6 kung sino siya. So sinabi ni Jesus Christ dito, ang kanyang ugali, ang kanyang pagkatao, ang kanyang puso, ang kanyang kalooban, ang kanyang kaluluwa, siniwalat ni Lord. Ayun ang sabi ng Panginoon, He did not say this because He cared about the poor, but because He was a thief, to help Himself to what was put into it. Sabi ni Lord, leave her alone. Jesus replied, it was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. So makikita po natin mga kapatid, na ni-reveal ng Bible kung sino siya. Tingnan niyo po mga kapatid, kung sino itong taong ito. Sa verse 7, salita po ni Kristo. Sa verse 6 naman, ininterpret kung sino siya. Sa ating panahon, ang tawag dito ay track record. Anong track record nito? Sinasabi ng verse 6, hindi niya yung sinabi na sayang naman yan, dapat ipamigay sa mga mahihirap. Kawawa naman ang mga mahihirap. Yun ang kanyang sinasabi.
Pero sabi ng Bible, the Bible interpreted it this way. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. Yun po. Hinatulan siya ng Bible. Hinatulan siya ng salita ng Diyos. Biblia po ang humahatol, ha? Nireveal ng Bible kung sino siya. Hindi sinasabing nangungupit. Ang sabi ng Bible, napakatigas. Isa siyang magnanakaw. Hindi siya nangangalaga o nag-aalaala sa mga mahihirap. Ginagamit niya lang na tungtungan ang mga mahihirap. Pero ang sabi ng Biblia, ni-reveal ng Diyos ang kanyang track record, ang kanyang pagkatao. Ang sabi ng Bible, as keeper of the money bag. So, treasurer. He used to help himself to what was put into it. Ginagamit niya pala yun para matulungan ang kanyang sarili. So, brothers and sisters, dalawang puso ang nakita natin. Una, yung puso ni Mary. Nakakala niya, bibigyan niya lang, huhugasan niya lang ng kanyang perfume ang paa ni Jesus Christ at pupunasan ng kanyang buhok. Pero Jesus interpreted it as what? Anointing. Yun ang sabi ng Panginoon. Wala na tayong lusot doon. Si Lord na ang may sabi. Yan po ay inihanda. Actually, mga kapatid, nakita ko rin dito. Parang hindi ko lang alam pero hindi ko alam pero habang binabasa ko to, parang iniisip ko, ang sabi ni Jesus Christ, inihanda yan ni Mary para sa kanyang burial. Pero hindi pa naman niya burial yun eh. Yun ay panahon lang na in-invite nila si Jesus Christ. Pero siguro iniisip-isip ko lang, baka hindi na nakatiis si Mary. Na talagang binigay niya na kay Lord yung pabango na yun. Pero yun pala, sabi ni Lord, yun ay intended para sa araw ng kanyang burial. So brothers and sisters, itong mga tao na to na may ginagawa, yung isa maganda, yung isa pangit, si Lord ang nag-i-interpret. Alam nyo, ganyan po tayo. Yung ginagawa natin kay Lord, sa totoo lang, si Lord ang nag-i-interpret ng ating puso. Kagaya nung natandaan ko, yung si Kristo po ay nasa templo. Di ba, maraming nagbibigay. Si Lord ang nag-i-interpret. O yung nagbigay, galing yun sa sobra. O yung isa nagbigay kasi mayaman. Pumitas lang ng konti sa sobra. Pero yung isa na yon, sabi niya, yun lang ang kanyang pera, ibinigay niya lahat. Si Lord ang nag-i-interpret. Kaya alam niyo, nakakatakot ang spiritual x-ray ni Lord. Yung x-ray ni Lord ang nakakatakot sa buhay natin. So mga tupa, maging maingat po. Be careful. Hindi ang tao ang nag-i-interpret ng ating ginagawa. Si Lord pa rin, si Jesus Christ talaga ang nag-i-interpret. At ang kanyang interpretation ay matuwid. Absolute talaga yon. Dito sa tagpong ito, makikita natin, nilabas ni Lord ang dalawang klase ng puso. Isang puso na punong-puno ng pagpaparangal at isang puso na punong-puno ng pagtatakwil. Betrayal. Grabe, mga kapatid. Sinagot ni Jesus Christ si Judas Iscariot. You will always have the poor among you. Yan. Kaya mga kapatid, mahalaga kay Lord siya. Kaya kapag ang ating gospel ay social gospel lang, hindi sapat. Kailangan Christology muna bago ang sociology. Gets nyo, mga kapatid? Gets nyo ba? Yan po'y napaka-importante. May mga taong ibibigay ang lahat ng pera doon sa mga taong mahihirap. Pero yung magbigay sa gawain, ay ayaw magbigay. Pero dito, gusto kong mabago ang ating framework, ang ating perspective. Si Lord muna. Gawain muna ng Diyos.
Yan po ang makikita po natin. Yung iba kasi, yung ibibigay ko dito para na rin to kay Lord. Pero ang tanong, nagbigay ka na ba talaga kay Lord? Bakit hindi mo maidiretso yun kay Lord? Dapat, di ba? Matthew 6:33. Alam niyo po ba yung passage sa Bible na sinasabing, ano may tinulong mo sa mahihirap na to, yun ay binigay mo sa akin. Ginagamit po yan ng mga ginagamit po yan ng ng mga unbelievers. Lahat ng ito, pagtulong ko sa mga apektado ng Mayon volcano, mga tinamaan ng mga Taal volcano na yan, ng eruption, hindi ko nabibigyan si Lord kasi lahat ng itinulong ko dito sa mga mahihirap na ito, itong mga apektadong ito, yan ay para na rin sa Diyos, sabi niya. Pero mga kapatid, bago natin lampasan, bago tayo pumunta dyan, huwag nating lampasan si Lord. Priority pa rin natin si Lord. That is my point. Kasi yung mga nagsasabing yan, wala naman yung panahon kay Lord, wala nga silang pag-ibig kay Jesus Christ eh. Justification na lang nila yan. Na yan ay ginagawa nila para kay Lord. Pero ang tanong, talaga bang yung ginagawa nilang yung sa mahirap ay para kay Lord? Kasi kung para kay Lord, si Lord muna bago sila. Seek ye first nga, the kingdom of God. Laging ganun ang concept. Vertical muna, bago horizontal. Diyos muna, bago human. Laging ganun. In fact, yung gagawin natin sa tao ay overflow lang ng paglilingkod natin kay Jesus Christ. Kaya yung iba, ginagamit lang nila yung talatang yun to justify themselves. Kaya mas malaki pa ang kasalanan po nila. Kasi para lang ma-justify na they don't need to go to the church, they don't need to accept the Lord, they don't need to serve Jesus Christ. Anyway, I am serving the poor, and whatever I do to the poor, I do it to the Lord. That is a wrong equation. Jesus muna, bago tayo lumabas. So makikita mo nyo mga kapatid, brothers and sisters, sa Genesis, dito sa John chapter 12, makikita po natin ang dalawang puso. At ng oras na yon, nagkaroon talaga ng division. Nagkaroon ng split. Naghiwalay ang dalawang puso. Naghiwalay ang dalawang kampo. Naghiwalay ang dalawang katangian. Naghiwalay ang tupa at ang kambing. Hindi nila napansin. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo talaga sa laman ng ating puso. Mga kapatid, totoo lang. Ingatan po natin yan. Kasi ang puso, isang araw, lalabas yan. Kagaya ng nangyaring ito sa John chapter 12. Everyone is unsuspecting na ang araw na yon ay magiging mabagsik. May isang kalulugdan, may isang hahatulan. Alam niyo mga kapatid, pareho naman silang parang unsuspecting sa mga pangyayari. Tingnan niyo mga kapatid. Itong si Martha, si Mary, nagbigay lang naman siya ng kanyang puso, pero ininterpret ni Lord na yun pala ay preparation sa kanyang burial. Kinalugdan siya ng Panginoon. Ito namang isang ito na si Judas, dahil nga may nakatago sa puso na masama, at sinasabi nga ng Bible na magnanakaw at yung yung mga pera na napupunta sa kanyang money bag, ang sabi ng Bible, hindi ako may sabi, kundi ang sabi ni Lord, ang sabi ng Bible, He used to help Himself to what was put into it. Tagalogin natin yon. He used to help Himself. Ginagamit niya yon para tulungan ng kanyang sarili to what was put into it. Kahit elementary, kayang maintindihan. He used to help Himself to what was put into it. So ninanakaw niya, may ginagalaw siya para matulungan ng kanyang sarili. Siguro hindi naman lahat. Pero it doesn't matter. Kahit naman piso lang may ginalaw siya. At ang sabi talaga ng Biblia, siya'y isang magnanakaw. Chapter 12, verse 6. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. Magnanakaw ang sabi. Hindi po siya mandurukot, hindi po siya mangungupit, hindi ganun ang salita. Magnanakaw. Yun ang sabi ng Bible. Kaya ang magnanakaw, lahat ng kanyang sasabihin ay merong tinatawag na malisya. May malis po yan.
Di ba ganyan ang mga politiko? Hindi naman lahat. Para to sa mahihirap, hihingi ng pondo. Para sa mahihirap. Pero yung perang hiningi niyang pondo para sa mahihirap, bago makarating sa mahihirap, marami na siyang nadugas. Ganun po yan. Sa mga kapatiran, napansin ko sa dalawang puso na ito, hindi na po tao pinag-uusapan natin, puso na. Itong act ni Mary ay tinatawag kong well thought. Pinag-isipan niya. Yung magbigay ka ng napakamahal, yung kayamanan mo talaga, well thought yun. Talagang pinag-isipan yun. Pero yung act of betrayal naman ni Judas Iscariot ay tinatawag kong deep-seated. Napakalalim po nun. Kaya alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo po itong words of wisdom na ito. Baka may matutunan po tayo. Ang betrayal ay nagsisimula sa puso. Kahit sa magkakaibigan, kahit sa church membership, hindi po yan nagsisimula sa isang sitwasyon. Na kaya ka umalis, kaya mo nilayasan ng isang tao, o isang organisasyon, o isang pamilya, dahil may sitwasyon. Trust me, from the scripture, it is started in your heart. Nagsimula yan sa puso. At yan ay naghahanap na lang ng isang pagkakataon para ma-reveal. Yan ang nakikita ko dito. Alam nyo, hindi lulusot ang ating mga katwiran sa Bible. Hindi po lulusot. Ilalabas at ilalabas yan. Lalo ito yung pag-aaral natin, masinsin, precept upon precept, ay hindi lulusot mga kapatid. Kaya nga, tama ang sabi ng Hebrews chapter 4. Ang Biblia, ang salita po ng Diyos ay, ang sabi, nakatataho. Sabi, for the word of God is living, chapter 4 verse 12, buhay na buhay, aktibo na aktibo, sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows, it judges the thoughts and attitudes of the heart. See? Ang tao madadaya, kayang dayain. Lalo pagka nagsasalita ka ng naka-manuscript, crafted na yan eh. Nakalatag na yan eh. Pero yung mga biglang senaryo na katulad ng nangyari sa John chapter 12, na hindi iniisip ni Judas na biglang ang isang simple at hindi kilalang si Mary biglang maglalagay ng napakamahal na perfume sa paa ng ating Panginoon. Naggulat ang magnanakaw. Biglang nagkaroon ng exclamation point. What the heck happened? Lumabas ang puso. Unsuspected day. Came out. Ganyan po yan. Kung ano yung ilagay mo, ihas mong kasing-kasing, kung anong nilagay mo dyan sa puso, one day it will come out. You just need a situation. Kaya magnanakaw talaga yun. Mga kapatiran, nandyan pa ba kayo? Magandang umaga, mga kapatid. Happy Sunday po tayo, ha? Pasensya na ho. Salita ho ng Diyos, are. Talagang wala po akong, kahit saan ako hindi naman ako nagdadagdag, ako talagang nagbibigay lang ng counting sense. Binibigyan ko lang po ng kapaliwanagan itong nakasulat na ito. Pero mga kapatid, honestly, kung pakikinggan po natin ang time team, ito, you will go home a different guy. This day will be a different day for you. This will be a happy Sunday. Alam niyo po mga kapatid, truth bites. Nangangagat daw po yung katotohanan. Pero yan yung kagat na masarap, masakit. Kumbaga mga kapatid, mapait ang ampalaya at celery. Pero inumin mo, kainin mo, wow! Sarap! Sa pakiramdam. Kesa naman sa ice cream, ang tamis nga. Sakit naman ang abutin mo. Mabuti na yung mapait o mapakla. Okay? Pero,
gamot. Mabuti pa yung isang tao na hindi katulad ni Judas na treasurer. Mga kapatid, mabuti pa yun. Si Mary, na hindi disciple ni Jesus Christ, nasa bahay lang. Pero tanawa ang iyang kasing-kasing. Tingnan nyo ang kanyang puso. Puso talaga ng tupa. Ito, treasurer nga. Alam nyo naman sa panahon natin, napakatayog ng kalagayan ng treasurer. Pero hindi naman lahat ng treasurer sa simbahan ay ganyan. Pero ang point ko lang, itong si Judas na ito ay may malaking papel sa organisasyon ni Jesus Christ. Imagine, part siya ng Magic 12. Imagine, mga kapatid, ginawa siyang treasurer, kaya wala sa posisyon yan. That's my point. O kaya, mga kapatid, ginawa siyang, ginawa siyang deacon, o ginawa siyang pastor, o ginawa siyang head ng isang malaking departamento, whatever, mga kapatid. Ang punto ko, mga kapatid, minsan mabuti pa ang mga taong ordinaryong katulad ni Mary, pero ang track record, grabe, mga kapatid. Alam nyo ba kung aatras kayo ng konti, bago nangyari ang pagkakataong ito, may isa pang sitwasyon na nagpatingkad ng pangalan ni Mary. Ito yung dumating si Jesus Christ sa kanila. Luke chapter 10 ba yun? Chapter 14? Dumating si Jesus Christ sa magkakapatid. Aligaga si Marta. Alam mo, ginawa lang ni Mary, radikal na naman. Walang ginawa, nakaupo lang sa paanan ni Jesus Christ at nakikinig ng kanyang mga salita. And that particular time, again, Jesus recommended the character of Mary. See, guys, ang track record, napaka-importante. Kaya nakabuo ako ng slogan kaninang umaga habang binabasa ko to about the track record. Napakahalaga pala. It will make or break you. Kung sino ka talaga, it will come out. So mga kapatiran, sana po sa umagang ito ay talagang maborn again tayo. Sabi nga namin sa mga expression, tawanan po namin, dapat na tayong maborn again. Biruan po namin yun. Pero may katotohanan po doon. Ang maganda dito, salita ng Diyos ang ating naririnig. At ang Word of God, ang talagang nagbabago sa atin. Amen? Napakaganda po ng Word of God. Kaya, ang aking babalikan ko po yung aking question, why do we need to be careful? Aba, dapat talaga tayong maging maingat. You know why? Because anointing and betrayal will split one day. Maghihiwalay po yan. Hindi pwede magsama ang kambing at tupa, ang liwanag at dilim, ang sa Diyos at sa demonyo. Kaya alam mo kapatid, itong nangyaring ito, itong sitwasyong ito, now we could say na hindi lahat ng tao sa simbahan ay tupa. At hindi rin naman lahat ng tao sa labas ay kambing. Yon ang magandang katotohanan, mga kapatid. Brothers and sisters, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Napakahalaga po ng aking itinuturong ito. So, mga kapatid, kung yung act of anointing ay tinatawag kong well thought, yun namang act of betrayal ni Judas ay deep-seated. Noon niya pa binibetray ang tiwala ni Kristo sa kanya. Pero si Kristo mabait, hindi agad siya binubutata, hindi agad siya sinusupalpal. Pero sa panahon na ito ng seclusion, papasok na si Christ sa kanyang the Passion Week of Jesus Christ, ni-revealed niya kung sino ang tao na ito. At yan ay walang iba, kundi si Judas. Alam niyo sa simbahan, sa tagal-tagal ko po na nagpastor, 28 years, at magtatatlong dekada na po, nakita ko na po ito. Napakarami kong nakita.
Napakarami kong naunawaan. Ang itong utak ko pong ito, mga kapatid, na hindi naman kalakihan, alam nyo, matatawag ko po itong libro. Diyan po nakasulat. Sa utak na yan, ang aking 3 dekadang karanasan. Talaga pong matindi po. At talaga pong kailangan nating mag-examine. In fact, yan po ang aking unang proposition. Examine your heart. Why? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 13. Ito po. 2 Corinthians chapter 13. Sinabi ito ni Lord sa hindi sa mga Church of Corinth, examine yourselves. What? To see whether you are in the faith. Dami kong question dito. Examine yourselves. Pwede pala yun. Na kahit born again na, Pastor Jim? Yes! Yan ang nakasulat din eh. Church po yan. Examine yourselves. Ito pa. Do not examine others. Examine yourselves. To see whether you are in the faith. Kasi ganito yan. Ang faith kasi may pamantayan. Ito po yung faith na tama. Ang sabi ng Biblia, tingnan mo kung nandun ka sa tamang pamantayan. Baka liko na ka. Baka liko ka na. You go back. Alam niyo mga kapatid, hindi pa naman huli. The fact na nakikinig ka sa akin today, hindi pa huli. God is good to us. God is giving us the opportunity to change us, to change ourselves. Ang sabi pa nga ng Biblia, test yourselves. Ano ibig sabihin ng test? Try. Trial yourself. You make a trial of yourself. Paano? Ilagay mo yung mga sitwasyon mo sa maggatong sitwasyon, matitest mo sarili mo. Nako mga kapatid, sa simbahan natin dito sa Lakeview o sa mga marami na po tayong testing. Ang dami nating mga umaalis dahil may mga sitwasyon. Pero nakakapagtaka. May umaalis pero bakit may naiiwan? Minsan may mga sitwasyon yung iba natitisod sa isang sitwasyon, pero doon sa sitwasyon ding iyon, meron mang hindi natitisod. May mga sitwasyon talaga na matatawag nating radikal, may mga sitwasyon talaga na that will change us or that will examine us, that will test our heart kung saan talaga tayo nakatungtong. Kaya nga minsan nabanggit ko sa Facebook, everything is a test. It is just a test. May mga nag-aalisan, naalis ka ba? Amen? May mga negatibo. Magne-negative ka na rin ba? May mga, ay nako, baka kapatid. Grabe po ang testing sa loob ng koral ng ating shepherd. So, examine. Examine, mga kapatid. Examine your track record. Pwede pa rin magbago. God is calling us. Amen? Napakahalaga po nito, mga kapatid. Examine. Pag meron nga tayong nararamdaman, kapa tayo sa dibdib, ini-examine natin. Punta tayo ng doktor. O kaya, basta, marami. Daming testing tayo ginagawa. Yung mata, tinitest kung naninilaw na. Marami tayong testing na ginagawa para lang mapanatili ang ating health. So, yan po mga kapatid. Tapos na po si Pastor Jim. Isang proposition lang. Examine yourselves. Kagabi, secure ourselves. Ngayon, examine yourselves, ourselves. Mga kapatid ha, lumipat na tayo sa koral ni Lord. Tupa tayo, magpakatupa na tayo. Yung ugali ng tupa ha, nakikinig at sumusunod. Yan po, yung ugaling yun ang dapat nating mapagbuti. Amen? Alam niyo po, mahalaga po itong ginagawa natin kasi kaligtasan po pinag-uusapan eh. Meron kasi akong kinatatakutan yung Mateo 7:21, hindi lahat ng nagsasabi. Ngayon, kung may babala si Jesus Christ, seryoso po yun. So, wag po tayo maging assuming.
to make sure, to secure really ourselves, you have to do the doing thing. Do it. Huwag kang mag-assume. Kagaya nung tupa, di makinig, yun ang katangian eh. Sumunod, yun ang katangian eh. Ipakita mo. Ngayon na naman, may natutunan na naman tayo. Ayan, si Mary. Napakalalim ng puso niya. Alam niyo mga kapatid, may naisip lang ako kay yan eh. Yung nangyari kay Judas. Ang kanyang betrayal kay Jesus Christ started from within. Started from the heart. And in one unsuspected day, it bursted. Sumabog yung kanyang pigsa. Sumabog ang kanyang iniingat-ingatan. Kaya alam nyo mga kapatid, mahalaga po yung yung ating ini-store sa ating puso. Salita ba ng Diyos yan? Pag-ibig ba yan? Tingnan nyo po yung talagang may nakatagong mga galit sa puso. Konting sitwasyon lang yan. Sasabog talaga yan. Kasi yun ang kanyang inipon sa kanyang puso. Yun ang kanyang dineposito. At syempre, pag nagdideposito ka, nagkakaroon niya ng tubo. Lumalaki, dumadami. Kaya kaibigan, magpakatatag po tayo. Ingatan ang puso. Unload everything to the Lord. Starting today. Deny mga negative, mga sama ng loob, galit. Deny nyo na yan. Walang patutungan yan. Kung meron kayong kasakiman, kung meron kayong mga ninanakaw unti-unti, ay tigilan nyo na po. Lalabas yan one day. In one unsuspected day, it will burst. So yan po mga kapatid. God bless. Magandang umaga po. Manalangin po tayo. Thank you Lord sa umagang ito sa lahat ng blessing, words of God, truth of God. Salamat po kami pinagpala nyo sa umagang ito. Panginoon, ingatan nyo po ang bawat salitang narinig po namin. Pagpalain nyo po ang lahat ng puso na nakarinig ngayong gabi. Sana po ang preaching na ito ay talagang tunay na mensahe mo o Diyos sa puso namin. Ingatan nyo po ang aking mga kapatid, ang aking mga tupa. Panginoon, salamat sa inyong mga turo, Lord God. Mga kapatiran, sumati ng Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you. God bless po. At mamayang gabi, wala po akong preaching. Makakatulog ko ako ng konti. So bukas na po ulit ng umaga ang aking pong devotion. At bukas ng gabi ako magpe-preach. Siyempre, kung buhay pa ho tayo. God bless mga kapatid.